Wala boss, ito diagnose muna natin siya na para malaman natin kung anong problema niya na. Bago na pala yung takip niya, ano. Okay, burahin nyo yung takip. Dinikit. Maiwan yung corona sa rotor to. Check po natin yung firing sender na. Ito po yung firing core. Ito naman yung single fire. Okay, try po natin. At makikita natin yan dun sa ignition coil po. Connect tayo dito. 4 pin connector. Yan, pasok siya. Ngayon, harap natin dun sa coil. Yan. Dito po mag-i-spark yan, kuya. Anong minuto na ba tayo? 1 minute and 40 plus. Okay, buka natin. Pag pinihit ko po ito, mag-i-spark po siya dyan. Okay, power on. Switch sa kaliwa. Okay, tingnan natin. Ay, meron 1, 3, 4, 2. Ilaw. 1, 3, 4, 2. Tingnan nyo po yung dito, nag-i-spark siya dito. Yun o, pinipit po. Ito po ay firing core. Active po siya. Si-switch ko ng kanan, magsi-single fire naman tayo. Isang ikot, isang putok. Pihit ko siya. Wala. Meron. Wala. 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 Meron. Wala. Wala. Meron. Ito po ay isang ikot, isang putok. Kaya ibig sabihin yan, gumagana yung firing 4, gumagana din yung firing 1. Ulitin natin yung firing 4. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Switch natin yung single kanan. Wala, wala, yung meron. Wala, 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 meron. Wala, wala, wala. Ito po ay firing 1. Single fire po yun. Ibig sabihin, maayos po yung distributor natin. Okay. Next, balik ko na yung inner tap, balik ko na rin yung rotor. Okay, pasok na takip. Ilang minuto na? 3 minutes. Dapat nasa 5 minutes lang tayo, kuya, para magaling. Hindi ako mahirapan mag-upload sa messenger. Hanggang 5 minutes. 5 minutes sa distributor, 5 minutes din dito para tumbok natin. Ngayon, tulad yan, ilang minuto na? 4, 4, 4, 2. Cancel ko muna to. Okay, ang gagawin natin, i-apply ko siya dito sa aking mga tawag dito, spark plug, para malaman natin, kuya, kung anong problema niya. Yung component or system niya ay maayos. Ngayon, tignan natin kung baka rotor na ang problema. Malalaman din natin dito. Kasi pag hindi siya, pag walang
lumabas dito sa apat na spark plug na yun. Kasi nagpalit ka na ng takip. Ngayon malamang siguro baka nasa rotor lang tayo. Malalaman din natin na ano mga kung siya nagkakaproblema. Pero pag nagtrabaho tong apat na to, ibig sabihin lahat may spark. Dahil nagpalit ka ng takip, yung rotor, sabihin pag nag-spark po yan, kasi lang ibig sabihin na yung rotor ay yung distributor, wala siyang problema. Yung problema naman natin dito, masyadong maigsi, malayo din sa paglalagyan ng coil. Papalitan mo yung wire mo, pag mahaba yung pag-testing ko. Yan. Ito yung lalagay natin. Ayun, pumasok. Susot ko dito sa ayun, pumasok na din. Ito, matetestingin ko rin. Matetest din natin ito. Kung buo to o hindi rin. Mamaya. Dahil maigsi siya, hindi aabot. So, saktong-sakto lang yung mga wirings. Ito, dito tayo titingin sa mga spark plug na yan. Dito ilaw. Connect na rin tayo sa 4 pin nya. Okay, tingnan natin kung magkakaroon tayo ng apat na output. Ito, nakaharap ito. Nasa 2 minutes na naman tayo. Okay, power on. Start. Meron siya. Nakikita niyo ba? Meron siya, oh. Ito, oh. Ako kung malinaw sa'yo. Meron siya dito. Pipihit natin ngayon ito. Lilipat natin. Yung nasa ibaba. Ito. Lilipat sa ibaba. Lilipat natin. Yung nasa taas. Nasa number 4. Dapat dito tatawid yan. Pihit. Yung meron dyan, oh. Sabihin 2 1 2 3 4 1 2 3 4. Ibig sabihin yan, buo yung rotor, buo yung takip, buo yung distributor, dahil nagsisend siya ng magandang output. Okay, okay natin ilaw. Ayun boss, itong distributor, wala tayong makikita ang problema niya. Okay, buo siya. Ngayon dito tayo magda-diagnose yan, either na BB computer o ICM o itong coil. Okay, okay, patayin ko muna to. Bali ito yung part ko ng distributor. Okay. Ayun, dito naman tayo sa ignition coil. Ano natin yung anong function nito. Okay, connect tayo dito. 2-pin terminal connected. Tapos ang lalim ng tube nya, yan, ipatin natin. Yan ang lalim nya. Okay, harap natin sa camera para kita. Okay, yan, para kita siya. Power on. Start. Dito maglalabas yan, ha. Okay, ba't wala? Late the rest time. Okay, gumagana yung coil. Ingay. Subukan natin i-stretch yung ano, kung gaano kalakas.
natin ng bridge. Tignan natin. Ayan. Tignan natin gaano kahaba. Okay, so mahilig siya. Tignan natin ulit. Ibig sabihin yan, ang coil din natin ay maayos, boss. Ganda ng tirada niya. Hindi siya leak. Talagang nagkikipagsaba niya tulad kanina. Kung wala, hindi ko siya nilagyan ng ano. Pakinggan natin uli. Pag wala siyang tawag din, nalagyan ko lang ng extension para mag silencer lang siya. Pag walang pag di ako naglagay ng ano, yung pang inner na pang tulad nito, gawa ko lang kasi ito parang adapter lang. Ngayon mag-iingay ngayon to dahil wala siyang silencer. Sabihin maayos tong coil natin. Ngayon dito lang tayo magagawin niya sa ICM. So naluwag pa. Okay, connect tayo sa ICM. Connected. Yan, connected. Manual tayo. Okay, power on. Ilang minuto na to. Itong ICM ang chine-check natin yan. Ito itong J121. Okay, dapat nito mag-i-spark siya dito. Kakaroon tayo ng output dyan. Okay, power on na tayo. Tira. Ay, wala. Patakbuhin natin. Start. Wala talaga. Wala itong ICM natin, boss. Pero teka lang, shock natin siya. Tingnan natin kung magpa-function. I-discard tayo dyan. Naka-flex tayo. Press siya para kitang kita. Press ko siya. Tapos sa shock lang natin. Nasa 5 minutes na pala tayo. Teka lang. Yan, part 2 tayo ng ICM dito mag-i-spark yan. Ngayon naka-connect tayo, boss. Wala tayong makitang output, pero hindi naman pwedeng hawakan yan. Ang gagawin ko lang, subukan ko siyang isi-shock. Hindi papalu-paluin ko lang siya, mamasahihin ko lang. Tingnan natin kung magkakaroon ng output. Kita na. Okay, tira. Ko lang siya. Kasi yung ginagawa ko pag nasi-shock tayong ganun, para makita lang natin kung kaya pa natin siyang i-revise. Diba dyan? Obserbahin natin. Bali, i-road test natin siya. Okay. Gumagana.
may power siya ng lumalabas. Kung may dumagaling na power dito sa plate natin. So yun na, oh. Connected po yan, ha. May ilaw pong tester natin. Wala ilaw yan. Pag pinatch natin yan, oh, meron, diba? Kabila, meron din. Sa kabila, oh, connected po yan. Okay, obserbahin natin kung ito ba ay magkiklik or magtutuloy-tuloy. Ibig sabihin nung magsa-shutdown siya. Bali yan, ito na lang pong huling testing natin ng pag-diagnose dahil itong coil 100% good, saka yung distributor 100% good din po siya. Nakadalawa tayo ng good. Ngayon, maliban dito sa ICM na J121, siya po kanina dapat mag-activate na, tinesting natin, pero hindi siya nag-export ng spark. Ginawa ko, pinukpok ko lang siya, siyempre parang estilo ko lang po yun para mabuhayan natin siya o hindi. Ngayon, kahit na nabuhay siya o nag-activate o nag-spark na, tingnan na din natin, tingnan pa rin natin kung anong papakita pa ng kung nagtutuloy-tuloy siya o magsa-shutdown pa rin o bisa din titirik tayo. Okay, baga sa ano, nagbigay po tayo niya. Okay, tayo lang natin kung ano kayo resulta. Ulit po, connected po tayo. Yung ano natin, screw o pilit. Okay, connected po tayo dyan. Okay, may galing talaga siya. Nasa 3 minutes and 30 seconds na po tayo. Oh, tumirik siya, nawala. Oh, pero continuous pa rin ang tester natin, gumagana pa rin, tuloy-tuloy siya, umuubong, pero nawalan tayo ng output. Subukan natin uling i-shock. Nasa 4 minutes na tayo. Yan, alis nakikita mo boss, nadadiagnose natin siya ng actual. Try natin ulit ito. Gumana uli, sinyak ko lang, gumana uli. Obserbahin na naman natin siya ngayon. Malinaw po lang nadadiagnose natin, nasa ICM ang problema. Kasi sinisyak ko siya, gumagana eh. Tapos nawawala. Oh, nawala na naman. Ayun boss, nakita na natin. Okay na yun. Titirik na, bumibitaw. Okay boss, last nakita mo itong ICM na J121, siya po ang problema natin. Okay, so boss, ito na, at na-reactivate ko na yung ICM J121. Okay, may mga wiring ako nilagay, connected po dito sa component na yun apply natin na 3-pin transistor. Ayan, gagawin natin, connect po na sila. Ito yung distributor, naka-input na sa spark plug. Tapos itong ICM sa coil, connect na lang po natin sila. Okay, ito yung ginagamit kong harness, na portable harness lang para sa adventure. Connect natin. Okay, pasok na siya. Ayan, connect pa rin tayo dito. Okay, okay, connected ulit. Ayan, settings. Ayun, yung para sa distributor naman. Ayun, pumasok na
Dahil pag kinunak po natin lahat yan, itong J121 coil, distributor, lahat po yan dapat babarkada natin silang lahat para sila magwo-work patungo dito sa spark plug. Okay, check muna bago ako magpo-connect. Then lagyan natin ng connection dito, nag-naxal line, kukolect tayo dito. Okay, tignan muna natin kung meron siyang output. Gagamitin ko muna itong tester bago tayo pumasok sa distributor. Tignan ko muna kung meron output, magraduhin ko lang. Na, try natin, manual lang muna, power on. Dito ba sa camera, dulot-dulot ko lang siya dito, tapos mag-i-export dapat dito yan. Okay. Kita niya boss, meron na siya, diba? Output na. Alright, manual pa lang po siya. Ngayon gagawin natin, i-connect natin ngayon itong HTW ng 5 finger distributor. Yun, sok natin. Bali sila po lahat ay magbababarkada, binubuo lang natin sila para makakita po tayo ng export dito. Ilang minuto na ba yan? 4 minutes na naman. Okay, check ko lang input, output, and then input, then output, coil, input, output, input, output, input, output, patungo sa spark plug. Okay, alam, 4 minutes na tayo. Ayan, at nasa part 2 na po tayo ng final test natin sa Mitsubishi Adventure na reactivate po natin ang kanyang J121 na pagaganahin po natin. Lahat po connected. Okay, tira, ilaw, penda, manual po muna. Yun, meron ng ilaw. Ano po yung number nito? Dito po tayo titingin. Meron tayo, manual lang muna para natin patakbuhin. Wala, wala na naman. So, nasa number 1 po tayo. Dito kayo tumingin sa ibaba. Okay, ngayon patatakbuhin na po natin. Start. Yun, meron na. RPM gumagalaw po yan, ha. Ngayon nakikita na po natin isang output natin dito sa number 1. Okay, sama-sama na po lahat yan. Ilipat natin 2, nasa 2 tayo, lipat 4, 3, yan, buo na po siya ngayon. Okay, lipat ulit 1, 3, 4, 2. Ayan, nasa timing po tayo. 1, 3, 4, 2. Okay, ayan boss, at buo natin. Ngayon tatanggal tayo ng connection dito. Tsaka nga matay yan, connected na po tayo. Simula sa distributor, pumasok ng ICM J121, nag out ang J121 papuntang coil. Ang coil naman nag out din papuntang spark plug. Okay, okay, lipat ulit. 1, 3, 3. Ang lakas, nagdali ako doon. Yari. 4, 2, 1, 3, 4. Tala, nanghina yung daliri ng isang kamay ko, ha. Nalantakan.
3, 4, 2. Okay. Dito ba? Hindi ko maibaliktad tong camera ko. Hindi ko makita. Ito yung RPM. Paano ko yan ini-split? Ito lang ano to. Close up na lang. Nasa 3 minutes tayo. Wala. Ayun. Ay, wala. Ay. Ulit. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Baliktad tong camera. Babaliktad rin ko yung camera. Yan, ulitin natin. Binaligtad ko yung front cam sa back cam. Okay? Para malinaw po tayo. Yan, kita-kita po. Nasa 1 tayo. Ipipihit ko lang naman itong distributor. Baka ma-oriented na naman ako. Yan. Ipihit ko lang naman to, no? 3, 4, 2. Okay, kitang-kita naman yung mga spark plug, diba? Mapit ko pa siya. 1, 3, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Ngayon, tawid po tayo sa RPM. Ito yung RPM nya. Bababaan natin ng speed. Madidinig nyo naman, hihina din yung spark, diba? Humihina yung spark nyo. Nasa 1,000 lang kasi tayo. Nasa neutral. Pero ang spark pa rin nya ay kahit mahina ay puti pa din. Ayun o. Kitang kita ang white pa rin. Nasa number 2 tayo. Okay, nag-spark nya, diba? Ayan boss, at nabuo din natin. Ayan. Ito RPM, naging ganyan yung mga revolution nya. Sabay po yung spark saka yung angat ng arm ng RPM. Okay, paging ganyan saka tingin sa RPM, sabay po yan. Nasa 4,000 RPM po tayo. Okay, dati po kasi nasa 8,000 yan. Binawasan ko po siya. Okay. Baba, angat, baba, angat. Okay, ilaw. Ayan po boss, at atin yung nakita kung paano siya ni-reactivate. Yan, at yun i-connected sa tester natin na with ECU na universal tester po yan. Lahat ng brand na nandiyan. Okay, yan po siya. Ayan boss, at wala na, yun lang masasabi ko. Kasi sa natumbok naman natin ang problema niya. Okay boss, at yun lamang, at panoorin mo muli yung mga video natin hanggang sa pinakahuling
diskarte na gawa natin. Okay, salamat. Malamang boss anong oras pa lang? May habol sana. Pa-ship na ngayon din ano. Okay, salamat.